patungo sa iisang direksyon na kung saan, Panginoon, ang bawat isa, kami po'y mainam mong gagamitin in the advancement of your kingdom here on earth. And everybody says, Amen and Amen and Amen. Maraming salamat po. Life group. No? Marami tayong nadidiscover na maraming singer sa ating church. Sige po, pwede na po kayo maupo. Amen. Hallelujah. Thank you, music team. Sige po. Kamusta po kayong lahat? How are you? Welcome sa ating Sunday service. Amen. Ihanda po natin ating mga sarili. Sa mga hindi po nakakakilala pa, ako po si Pastor Walter Faustino. Na po. At sa umagang ito, itutuloy po natin yung usapan last week na sinimulan ng ating mahal na pastor, no? Pastor Dong. Anong title nung last week natin? What's the title? Today is your day. Sabihin nyo nga sa mga katabi nyo, today is your day. Tell it to your neighbors. Come on. Sabihin nyo sa mga katabi nyo, today is your day. Amen? Ang Panginoon, our Lord, no, designed us to be successful, to be victorious. Amen? At ngayong umagang ito, ang subtitle natin is, Choose whom you serve. Piliin mo sa umagang ito kung sino ang pagsisilbihan mo. Amen? Today is your day. Okay? Last week, diniscuss ng ating pastor, na po, konting summary. Ano bang ibig sabihin ng today is your day? Sabi ng ating pastor last week, ang ating partisipasyon sa gawain ng kaharian ng Diyos ay yung araw-araw, every day of our life, we partake to the work of the kingdom. That's why today is your day. Time will come, we will come face to face to our Lord. And sabi niya, you will be rewarded according to your labor on earth. Amen? And I pray, mga kapatid, I pray and I beseech you this morning, prepare your heart. Kung nadidistra kayo ng cellphone nyo, itago nyo yung cellphone nyo. Okay? Yung mga bagay na iniisip nyo, kalimutan nyo muna. Put it down. Yung word na today is your day, may intentional kang gagawin sa buhay mo. Nakikinig po ba ang lahat? Tumaas nga po ang kamay ng hindi nakikinig. Nakikinig. Okay. Amen. By the way, yung pong mga first-timers, welcome po kayo. Welcome po sa The Hub of Christ Church. And siyempre, yung ating na-miss na pastor from Iligan, Pastor Ben, welcome po. Amen. Mamaya, i-announce ko na po, leaders, meron po tayong updating. At the same time, magdi-discuss ang ating Pastor Mike about inductive method. Okay? So, walang uuwi mamaya, mag-aaral po tayo sabay-sabay. Amen? Okay. Sige, samahan niyo po ako. Joshua 24. Yan, verses 15. Amen? Ito po yung panahon, no? Ito po yung panahon na kung saan si Joshua, bagamat siya ay naging tapat. Alam niyo po, hindi pa buo ang book ng Joshua. Si Joshua ay nasa history na natin. Dahil siya ay loyal assistant ni Nino? Moses. And if you read the Bible, no one in the Bible or nothing in the Bible that states that Joshua became rebellious to Moses. Wala. Amen? Try to imagine a young lad o teenager serving Moses until such time he become a warrior and he become a great general. And yung hindi natapos ni Moses, itinuloy ni
Joshua. He became a great leader of Israel. And I want you to dream this thing sa ating mga susunod na henerasyon. Mga magulang, mga leaders ng ating church. Pwede ko po ba kayong hamunin sa umagang ito? Huwag po tayong makontento na tayo nakakapakinig lang ng salita. Let us go beyond our comfort zone. Sometimes nahihiya tayo, hindi tayo confident, pero ang mahalagang makita ng Panginoon, tandaan niyo po, ay yung puso niyo na handa kayong sumunod. Lahat naman po, wala naman pong nag-umpisa na kaya na natin kagad. Walang nag-umpisa na kabisado mo kagad ang verse. Pero ang maganda, yung puso mo, kabisado niyang sumunod sa Panginoon. Amen? Minsan, sasama ka sa soul winning. Hindi mo kabisado ang text, hindi mo kabisado ang verse, it's fine. Mahalaga, nandun ka. Minsan, sasama ka sa visitation. Pastor, wala naman akong ginagawa, nakaupo lang ako doon, para lang ako nagbubutas ng bangko. Never mind. Dahil sa susunod, ikaw na magpe-pray, ikaw na magsasalita, ikaw na mag-share, ikaw na magbibigay ng testimony. Mga kapatid, I want you to know that 80% of the prophecy was already fulfilled. According to the Revelation. I want you to put this in your heart. 20% na lang ang hindi pa na-fulfilled na prophecy. So, anong ibig sabihin? Malapit na. Let us not forsake those chances na binibigay ng Panginoon. Kaya po nagturo ang ating mahal na pastor na ganito. Today is your day. Huwag niyo pong i-ignore every day that God gave to you the chance to share the Word of God. Let us make sharing the Word of God a lifestyle. Maging lifestyle natin. No, nakakatawa yung mga testimony ng ating mga kasama, ng ating mga kapatid. Nakatabi lang sa palengke, nakausap lang, nakatabi lang sa sasakyan. Okay? Driver ng taxi, kung gaano man katagal yan, basta ang mahalaga, I will share the Word of God. Just do it, mga kapatid. Just do it. Alam niyo po yung nakikita natin, yung mga pangarap natin na dadating ang time, mga kapatid, I believe, hindi pa 100% ang binibigay natin. Imagine kung 100% ang binibigay natin, magkakasya kaya ang mga tao dito? Ngayon pa lang, tingnan nyo nga po yung paligid natin. Look around. Sige po. Medyo may mga vacant spaces pa, di ba? But if every one of us will do the command of the Lord, sabi sa Matthew 28:19-20, teach all nations. Tapikin niyo po nga po yung katabi niyo. Brother, sister, let us teach all nations. Come on. Let us teach all nations. You got to put that in your heart, mga kapatid. And while you do it, don't think that you will benefit from it. Think that our next generation will be the beneficiaries of these things. We travail, we labor, we study, we give time, we give our resources, we give our strength, not because of our time, but because of the next generation. We want to leave a legacy coming from the Lord. A legacy that forever it will enlighten every generation to generation. Why? Because they knew their God. Remember, First Chronicle chapter 28, verse 9, David said, my son Solomon, know the God of your father. Alamin mo ang Diyos ng iyong ama. And kung meron man tayong dapat unahin talaga, mga kapatid, magkiskisan makinig, hindi makinig. Sumamalob o ayaw makinig. Parents, we owe to teach our children the word of the Lord.
Kabisaduhin niyo yung salvation. Kabisaduhin niyo yung forgiveness. Kabisaduhin niyo yung love. These are the basic things. Sometimes, hindi ka makasama sa soul winning kasi tamad ka magbasa. Hindi ka makapagbasa. Bakit? Mapatid, there are what we call spiritual discipline na dapat hindi na tayo pinapaalalahanan. Spiritual disciplines like praying, reading the Bible, communing with the Lord. Where is your altar? It is not the spirit ang naputol dahil nagkasala ang mga ninuno natin at nagkasala tayo. We fall to sin, you know. The thing of that matter is that you forgot to build your altar. And I'm not saying the physical altar. I'm not saying the stone like this one, the wood, and you build and you kneel on. No. What I'm trying to say, your altar is your heart. When you commit and said to yourself, Lord, every morning I will pray for you. And alam nyo, mahigpit ang Panginoon dyan. Even your wife cannot intervene with your altar. Nagsisink in ba? Amen? Even your wife, even your daughter, even they cannot interfere with your altar. It is like your salvation. You cannot have your salvation by somebody praying for you. It is your intentional acceptance, our Lord Jesus Christ, your Lord and Savior. So the word for today is you have to choose whom you serve. So there are two words, choose and serve. Okay? I usually give introduction mga 2 hours. Read with me, mga kapatid, Joshua 24, verses 15. And ito yung panahon na sinasabi ni Joshua, no? Na akala natin when we heard the word, as for me and my house, we will serve the Lord. Parang nakaka-encourage, hindi ba? Pero nung sinasabi to ni Joshua, when Joshua is saying these things, he is depressed. Because Israelites don't know how to obey anymore on these times. Wala nang gustong sumunod sa pagsamba sa Kanya. Marami nang sumusunod. Many people praise and worship other gods. Pero ito, basahin natin. No? And if it seems evil unto you to serve the Lord, may I request everybody to stand up for the reading of our verse text. Ano po? Okay. Joshua 24:15. And if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen? And that's the word. Sige po, pwede na po tayo maupo. Amen? Alam natin na si Joshua ay naging matapat talagang sabihin nating tagapaglingkod. Na po? Second liner ni Moses. Amen? Siya lang at si Caleb sa generation niya ang binuhay ng Diyos. Lahat ng 21 years old below, 21 years old up. Why? Alam nyo, God, when He sees that this generation will be murmuring forever, talagang He will, so ang natira, 21 years old pababa. This is the new generation. Sa edad ni Caleb at ni Joshua, silang dalawa lang nabuhay. Remember, when they were sent to spy the Canaan, everybody is saying, we can't do this, they are giants and we're just like a grasshopper. Amen?
Pero ang nakita ni Caleb at ni Joshua is that, no, we have our God, we have our Lord. Amen? And yung mga spy na yan din yung nagrebelde kay Moses. Yan din yung nagrebelde sa kanila. Okay? Okay. Dali lang po Sa Tagalog, basahin ko po sa Tagalog. At kung ayaw niyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambayanan, kay Yahweh kami maglilingkod. Declare that to your life. Declare that to your family. Always abounding to the grace of the Lord, mga kapatid. Hindi ko mawala ka sa mood, ayaw mo magdeklara sa iyong buhay. Forget it. Natatandaan niyo yung sinabi ni Pastor Dong last time? Ang problema natin, not because of the world, not because of walang encouragement. Ang problema natin ngayon, yung belief system. Sinasabi na sa iyo yung totoo, palagi may 50-50 dyan sa iyong isip. May doubt. May confusion. May fear. Let's go back to the basic. Kanino galing ang confusion? Kay Lord? The Lord is not the author of confusion. Neither God gave you the spirit of fear. Sabi sa 2 Timothy 3:7. God didn't give you the spirit of fear, but of love, power, and sound mind or self-control. Mga kapatid, embrace your spiritual authority. Embrace. You were not born without a purpose. You are not born without a purpose. Your mandate, your purpose goes with you on the time you were born. Nung ipinanganak ka, kasabay mo yung purpose mo. Anong sinasabi mong talunan ka? Anong sinasabi mong wala kang pag-asa? Na ang buhay ko, ang tatay ko kasi manggagawa, siguro manggagawa na lang din ako. Ang tatay ko, karpintero, siguro karpintero na lang din ako. Pero alam niyo yung sinasabi sa Proverbs? I think Proverbs 22 verse 1. Maigi pang pangalagaan ang napakaganda at malinis na pangalan kaysa sa ginto at pilak na galing sa kasamaan. You got to steadfast, be stable, not to move the cornerstone set by our ancestors. Huwag niyo pong galawin ang mga panulukang bato. Ano yung, pag may lupa ka, di ba may muhon? Amen? Pwede mo bang galawin ang muhon? Okay. Ano ba ang purpose ng muhon? O yung landmark? Boundary stating that this property is allotted for me. This is my property. Amen? Okay. Let's go to the standard. Meaning, these cornerstones are standards. Meaning the standards, you cannot just move the standards. Application. Bible was written to change us. But at the present generation, they want to change the Bible. Ilan ang gender? 3 ba? 4 ba? Ilan? Come on, church, stand out. Come on. Nasa loob tayo ng church, naiilang pa kayo? Nakita niyo po, you can see the pressure of the world. In your subconscious, you cannot say, kailangan ko bang galitin kayo para tumapang kayo? Alam niyo mga kapatid, you really have to stand out. According to the Word of God, there is only 2 gender. Male and female, amen? So you just have to stand on these things. Choose whom
you will serve. May confusion sa atin na kung saan in the subconscious of your mind, there is fear that you will be persecuted if you stand out. True? Youth, young adult, stand your ground. Stand your ground. Now, how will you stand your ground if you don't know the ground? Wala kang pundasyon. Amen? So, anong kailangan gawin? Mag-aral, makinig. Sabi sa Romans 10:17, Romans 10:17, ano sabi? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of TikTok, of Facebook, of Reels. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of. So mga kapatid, busugin nyo ang inyong mga sarili ng salita ng Panginoon. Hindi po tayo kayang bantayan 24 hours to feed us. You got to feed yourself by the word of God. Sa umpisa, hindi mo yan maiintindihan, I tell you. Pero once you give yourself time to read, time to attend assemblies like this, God will give you the wisdom to understand. God will give you the wisdom to understand. Nakakita ka ba ng bata na pagkapanganak nananakbo na? O yung pagkapanganak may bigote na kagad? Wala. May proseso kasi. Tama po ba? Tama ni Ate Ula. There is process. Nakakita ba kayong tao na pagkagising, di ba, nakahiga kayo? Nakakita ba kayo ng tao na nakahigang ganyan paggising? Ha? Siyempre, kailangan medyo, di ba? Tapos gaganon ka. May proseso. Tama? Kaya huwag kayong magtaka kung minsan, Pastor, bakit ganon? Pagkakwentuhan ko si Pastor Dong, ang ganda ng sinasabi niya. Tama, ewan ko, may mga naka-experience sa inyo nito. Pero ako, for sure, I testify, kami dalawa ni Kuya Bonnie, nagkaganto. Yung habang kausap mo, unawang-unawa mo yung sinasabi, pero pag tinanong ka na, alam nyo na, di ba? Oh, bakit? Di ba? Oh, sasabihin sa'yo bigla, oh, anong nasagap mo? Oh, di ba? Tapos parang wala ka masabi. Oh, ang mahirap pa doon, yung pinagdadrive ka. Brad, pinagdadrive ka, kakwentuhin ka ni Pastor. Ay, yung mga binibitawan niya, ang ganda talaga. Pero problema, pagka tinanong ka na maya-maya, Brad, anong nasagap mo? Ha? Pero dumating yung point na kahit ka nagdadrive, kahit may iba kang ginagawa, pagkausap mo siya, may connect na, nasanay ka ng makinig kasi. So, anong ibig sabihin? Merong pacing. Dumaan ka dun sa pacing, sa proseso. At ang unang-unang kailangan mong gawin is decide. Intentionally decide. Choose whom you serve. Choose whom you serve. Walang gray area dito, mga kapatid. Either nasa liwanag ka o nasa dilim ka. Ano sabi sa Biblia? Pag hindi ko malaman kung ikaw ay mainit o malamig, ikaw ay maligamgam. At kung ikaw ay maligamgam o, anong tawag doon? Lukewarm. Ano sasabihin? Ano sabi? Iluluwa daw po tayo. Hindi malaman ng Panginoon kung gusto mo ba o hindi. Amen? Now, sabi sa Romans 6:16, to whom we obey, we're slaves. Kung kanino daw po tayo sumusunod, doon tayo alipin. Alam niyo po ba ngayon na hindi mo na kailangang sumama sa labas para makapagprosesyon? Paggising mo pa lang, pwede ka nang mag-idolatry. Paggising, meron bang gumising, umupo, nagbasa ng cellphone, nakaganon? Di ba lahat nakaganon? So ano ibig sabihin?
in your psyche, grabe na yung pag-aalipin sa'yo ng cellphone. Paggising mo pa lang, hindi mo maatim na hindi tingnan ang cellphone. Sino ngayon ang nasusunod? Yung bagay o yung tao? Nakakaawa, hindi ba? Ito ang modern slavery. Ha? Ito yung modern slavery. At ang matindi dito, walang sumisigaw sa'yo. Di ba dati, pag slave ka, papaluin ka pa ng latiko, no? Pak! Trabaho! Di ba? Ganun dati. Ngayon, hindi ka na kailangang sigawan para maging alipin ka eh. Tahimik na tahimik. Dati, ang mga bata, pag nagtawanan sa laruan, ngayon, mag-solo, tumatawa ang bata. Alam niyo po, what you need is the basic foundation of your faith. If you know the basic foundation of your faith, you have first to choose which faith are you talking about. And to know the faith that you should know, you should choose whom you serve. Kilanlin mo ang Diyos ng iyong Ama. Go back to the basic. Parents, stand your ground. These are the last days. Stand your ground. Opo. Sabi po dito sa Romans 6:16, do you not know that to whom you present yourselves slaves to obey, you are that once slaves whom you obey, whether of sin leading to death. Pwede ka mamili. Ha? Sin leading to death or obedience leading to righteousness. Kaya, choose. Paano tayo makakapili ng tama kung ang filter mo, ang spiritual filter mo, ay mahina? Yung sinasabi nating spiritual filter is that meron kang pang-filter o pang-screen kung ang naririnig mo ba sa YouTube, sa TikTok, sa Reels ay tama. Tama ba? Kailangan meron kang foundational truth. You have foundational truth in order for you to stand on it and not shaken. Pero pag itinayo mo yung buhay mo sa buhangin at hindi sa bato, dadaan talaga ang bagyo. No? Naalala ko tuloy yung kwentuhan namin. Pag daw sa Bicol, bumagyo, ang tinatalian daw ay? Oo. Sa Bisaya, ano? Kilo pastor, ano yun? May sinasabi siya eh. Saluyot daw yung tinatalian. Oo. Okay? So, nag-sink in po ba? Kung sino binibigyan mo ng priority, yun ang dinadiyos mo. Okay. Ready? Who and whatever stand before you and your Lord is your idol. Nandyan ang Diyos ko. Andito ang cellphone ko. Hindi ako makasamba ng maayos. I can't worship properly because my cellphone, okay? I have my cellphone now playing YouTube, Reels, or worst, ML. Okay? I want you to share this. I want you to share this. Ayan, nandito si Pastor Ruben. Yung son niya, si Chino, dati siya sa multimedia. Alam natin yan, yung mga dating multimedia. Si Jonel, no? Wala na si Jelly dito. Okay? One time, nagdi-discuss si Pastor dito. Sa galing ng anak ni Pastor Ruben, kaya mag-multitask habang nagpipreach si Pastor. Naglalaro ng games at nagkiklik. Siya clicker ni Pastor eh. So try to imagine. Sabi ko, hindi po kami Pastor nun. Tagal pa po, mga 4 years ago yata, 5 years ago po yun. Sabi ko kay Brad, paano to? Tatanggalin ko muna sa taas to. Bahala ka. Disiplinahin mo. Pinahawak natin ang camera kahit di marunong mag-camera. Tinuruan ko lang kung paano ang anggulo. 2 linggo siyang nagkakamera dito. Nung ibinalik namin siya sa taas, sabi ko, anong natutunan mo? Dapat pala makinig talaga.
Simple lang. Walang high-polluting words. Listen and obey. There is no other way but to trust and obey. Sabi ng old songs, no? Old Christian song, there is no other way but to trust and obey. Ngayon, gusto niyo malaman na saan yung bata? Grabe. Double major, pinagagawa ng kumpanya. Ganun lang, walang ka-challenge ang buhay ng bata. Hindi nga. Kasi natutong, alam niyo po kasi, hindi niyo po makikita lahat eh. Sabi nga sa Hebrew 11:1, di ba? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang Diyos, hindi lamsam katulad ng government, na ibibigay lahat sa'yo para makita mo magkano hawak mo. Hindi. Ang Diyos, He will let you stand and walk, then He will provide while you are walking. When you stop believing, the wisdom will stop. The provision will stop. When I decided for good, 2015, I have a good salary in Saudi Arabia. To make it short, nagutom ba pamilya ko? Nagkulang ba ang pamilya ko? Siguro nga, kaya yung mga anak namin sa State University nag-aaral ngayon eh. Yun ang provision sa amin ng Panginoon. Siguro kung nandun ako, baka ang nag-aaral mga anak ko doon sa mamahaling school. But it doesn't ensure their success. Pero ngayon, ang mga anak namin, hindi po namin pinapatuition. Ang nagpapatuition, gobyerno. Isang PhilSCA, isang UP Diliman. Na po. So nakikita niyo po yung kabutihan ng Panginoon. Hindi ka man bigyan ng cold cash. Ida-direct niya sa ibang bagay para i-bless ka. And believe on that, mga kapatid. Believe on that. Na po. So, itong mga bagay na to, mga kapatid, hindi mo siya basta mauunawaan o ma-anticipate. You will not be able to discern it and understand if you lack faith. Why you lack faith? Because you lack giving your time to hear. Maliwanag kasi sa Romans 10:17, di ba? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of the Lord. Amen? Okay? For example, tali lang ha. Okay. Ito na. Ito po, may 205 akong subtopic na ipapakita sa inyo. Ano po? 205. Okay. Choose whom you serve. Okay? Sige po, pakiano po yung ating mga subtopic. Number 1, saved by grace. Number 2, empowered by the Holy Spirit. Number 3, restored life. Number 4, victorious battles. And number 5, excellent spirit. So, pag binuo mo yan, yan po yung acronym ng serve. Choose to serve. Na po? So, sige, let's continue. Okay. Until such time, mga kapatid. Number 1, saved by grace, yun yung S. Dun sa serve, number 1, saved by grace. Now, Ephesians 2:8. Basic, but you really have to understand it. You can't go to grade 1 without being in grade 2 without being in grade 1. Right? You cannot take Filipino 2 without taking Filipino 1. Amen? So may protocol. May protocol. Okay? Sabi sa Ephesians 2:8, for by grace you have been saved. Saan daw po tayo naligtas? Sa biyaya ng Diyos. Through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Ano ibig sabihin ng grace? Unmerited favor from God. You don't deserve to have it, pero mahal ka kasi ng Panginoon, binigyan ka. Binigyan ka ng grasya sa buhay mo. Ang kailangan mo na lang gawin, magtiwala ka sa Diyos. Faith. Okay? Now, I'll take this opportunity kasi ang pinag-uusapan natin dito, choose whom you serve. In order for you to know whom you serve, you have to understand that there is one supernatural, faithful God
na nagplano sa buhay mo before mo pinlano ang buhay mo. Ang Panginoon natin, mga kapatid, our God, already have planned for you even though you don't plan for yourself. Bakit hindi mo naririnig yung plano ng Panginoon? You're too busy doing your own planning. When will you start doing that before you do things, you consult your commanding general or your commanding officer? Ay mga kalalakihan, baka, ay, commanding officer, si Mrs. yun ah. Okay? Make sure na pag meron kang gustong gawin, make sure you talk to your God first. Ilang beses mo siyang magdasal. Pagdasal sa Kanya. Pray to Him. Habang may panahon pa, pray ka ng pray, Lord, is this your will? Lord, is this your will? Amen? And dito sa Ephesians 2 verse 8 to 9, sabi dito, and not of your works. Sabi sa 8, sa 9. Lest anyone should boast. Verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand. Inihanda na ng Panginoon noon pa man, that we should walk in them. So ano yung sinasabi natin? Na, Pastor, wala po ako makitang direksyon. Mga kapatid, this morning, if you can't see the direction of your life, if you can't see your magnetic north in life, the compass God gave to you, the moral compass God gave to you, try to keep quiet and pray. Free up your mind with so many things. Alam niyo, habang nakaupo kayo dyan, di ba? Habang nakaupo kayo dyan, o kaya isasagot ko sa exam ko bukas, pambayad ko sa Meralco, meron na ba ako? Yung kayang gripo namin, naiwanan ko bang nakasarado yun? Yung pintuan ba namin, naila ko kaya? Ang daming gustong isipin. Don't fall on the trap of the enemy, mga kapatid. You are in His house. Nasa bahay kayo ng ating Panginoon. Don't let anything, anybody, any circumstances distract you and distract you. Guluhin kayo at gibain kayo. Don't let anything do that to you. Nasa bahay ka ng Ama mo. Amen? So, kailangan nating maunawaan that there is someone na tumubos sa atin. Tayo ay na-save sa biyaya niya at ang ating Panginoon yun. Saved by grace. You want to serve? Kilanlin mo ang Panginoon mo. You want to serve? Intindihin natin na ang kaligtasan ay hindi mo nakuha bunga ng iyong gawa. Meron pa ba dito na hanggang ngayon naniniwala na ang salvation ay faith and works? I hope wala na po. Ang kaligtasan ay grasya ng Panginoon, bunga ng ating pananampalataya. Amen? Kung gusto niyo pong basahin, Ephesians 2:8. Now, Pastor, ano po yung naririnig ko? What is this I'm hearing that faith without work is dead? So may complication. Parang may contradiction sa isip nyo ngayon. Faith without work is dead. Quickly. No? Quickly. Pag naalala ko yung salitang quickly, ang naalala ko si Benjo eh. Ha? Pag nagpapabasa ng Bible to dati, quickly. Ha? Sige po. Santiago sa Tagalog. Santiago 2:17, James 2:17. I'll take this chance kasi kailangan po nating maintindihan to end up this confusion sa atin. Hanggang ngayon, ang tagal mo ng Kristiyano, tinatanong mo pa rin, talaga ba? By faith lang o faith and works? Okay? Sa Ephesians 2:8, pag pumunta ka sa Ephesians 2 verse 1, ang sinasabi dyan, nung kayo'y mga makasalanan pa. Ibig sabihin, ang pinapatungkulan sa Ephesians 2:8 ay hindi pa mga ligtas. Pagdating sa James 2:17, James 2:17, sabi dyan, faith without work is dead. Amen? Ano yan? Sa New Testament, bandang likod.
Ano po? James. Ngayon, I want you to go to James 2, verse 1. Diba? James 2:17. Pumunta kayo sa James 2, verse 1. Makikita nyo kung kanino pinapatungkol yung faith and works. Ang unang-unang mababasa nyo dyan, my brethren. So, ibig sabihin, ang pinapatungkulan ng faith and works are believers. The word faith and works has nothing to do with salvation, but to Christian living. So, clear na tayo dyan, ha? Mga kapatid, ha? Alam na natin, kahit may magtanong sa atin, alam na natin ang sagot. Okay? You want to serve, kasi bakit? When you want to serve, you have to be equipped by the truth. And when you can get the truth, according to our Lord Jesus Christ, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except through. Amen? Whew. Anong oras na ba? Okay, mahaba-haba pa. Kasi yung pointers natin, 105. Isa pa lang na-discuss ko, di 104 pa. Amen? So, yung una natin is saved by grace. So, maliwanag po, no? Para makapagsilbi ka ng maayos, you have to understand na ikaw, kaya ka nakakatayo, kaya ka nakakapagturo, dahil may nagligtas sa'yo sa biyaya ng Panginoon mo. At siya yun. His grace was given to you through your faith. Amen? Yung next is, empowered by the Spirit. Pag tumanggap ka sa Panginoon, no? Bibigyan ka ng kalakasan ng banal na Espiritu. Okay. Kaya marami nagtatanong, Pastor, ba't ganun? Tumanggap naman ako. Ba't may mga tao ko nakikita, sinasabi nila, Christian sila. Pero bakit ginagawa pa rin nila, nag-enjoy pa rin silang gawin yung mga maling ginagawa nila before? Number 1, questionable ang salvation tao na yan. Kahit sabihin niya naligtas siya. Kasi ang totoong ligtas na tao na tumanggap ng banal na Espiritu, babaguhin niya ng banal na Espiritu. Naranasan niyo to eh. Di ba ngayon? O ngayon, halimbawa ngayon, kay Daddy Ben. Daddy Ben ngayon, sasabihan kita, riregaluhin kita ng 5 whiskey. Tingin ko, magdadalawang isip na si Ninong Ben. Hindi na. Kasi bakit? Meron na kasing nakatira sa loob niya eh. Meron ng Espiritong nandun sa loob. Hindi katulad nung araw, wala. Laban yan, patos yan. Pero ngayon, dahil may espiritu na po tayo sa loob natin, hindi mo na yung gusto. Nabago na, sabi ni Pastor Dong, nababago yung appetite. Yung worldly appetite, pinapalitan ngayon ng kingdom appetite. Ang mas gusto mong gawin, yung mga gawaing pang kaharian ng Diyos. Magbasa, maghayag ng salita ng Panginoon, kahit minsan tinatawanan ka ng mga kaibigan mo. No? So, sa Acts 1:8, basahin natin, but you shall receive power. Amen? When the Holy Spirit has come upon you. And you shall be, amen, praise God. So mga kapatid, lahat tayo, tinawag tayo ng Panginoon para maging witness. In other words, mag-share ng salita ng Panginoon. Ikwento mo kung paano ka binago. Ikwento mo kung paano ka binago ng Panginoon. Kung paano inayos ang pamilya mo, ang anak mo na makulit, iniayos ng Panginoon. Ikwento mo yan. Yun po yung gusto ng Panginoon at plano niya sa atin. Ha? You shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Kaya consistent yung Matthew 28:19-20. Teach all nation. Kasi ito dito ang sinasabi, until at the end of the earth. No po? So, being empowered by the Spirit, ito yung pakiramdam mga kapatid na kahit kulang ang tulog mo, mga workers, alam ko nararanasan nyo to. Bumiyahe ka, kulang ang tulog mo, okay? Pero bakit pagdating sa gawain, parang wala lang, no? Parang fresh na fresh ka pa rin. Pagdating sa gawain ng Panginoon, alive na alive ka. Amen? Kaya nga minsan sinasabihan tayo ng mga kaibigan natin, ba't dati chika-chika tayo kaya hindi ka na chumichika sa amin? Binago ko na ang pangalan ko. Ha? Hindi na wag na natin bagitin.
Amen? So ito yung mga kapatid, no? Yung spirito na ang tawag doon, sumasaklaw o sumasakop sa atin, binibigyan niya tayo ng tinatawag na bunga. Yung pagtsatsaga, pagmamahal, na dati mong hindi ginagawa. No? Yung asawa mo na hindi man lang makapag-pray, ngayon kasama mo na, nakaupo dyan. Tama ba, Ate Shoni? Lahat tayo may gantong istorya eh. Tama? Lahat tayo. Oh. Hindi ko na ikukwento yung iba, no? Yung iba kasi, pag nainip sa loob, lumalabas daw yun, nagyoyosi, di ba? Oh, kilala nyo na yun kung sino, ha? Pag naboboring sa loob, lalabas, magyoyosi. Ha? Magtatago daw doon sa poste, doon daw nagyoyosi. Oh. Pero ngayon, oh, pastor na. Hindi ko sasabihin ng pangalan, pero nasa iligan siya ngayon. Amen? Walang imposible. There's nothing impossible to God. Put that in your heart. Mamaya kung ano yung mga takot nyo, pinaniniwalaan yung hindi mangyayari, basagin nyo yan, lumuhod kayo sa Panginoon. Lord, at this moment, I declare your power upon this house, upon my life, upon my children, upon my wife, upon my relatives. Nakakausapin mo sila, dadating ang time sila makakakilala sa iyo. I-declare nyo lang. Ang trabaho ng tao, i-declare sa kanilang salita ng Panginoon, ang gawain ng banal na Espiritu, He will convict them. Sila ang nagko-convict, hindi tayo. Just do our role. Ano yun? Ihayag ang salita ng Panginoon. Amen? So, ito yung sinasabi natin kanina, yung fruit of the Spirit is sa Galatians 5:22-23. Okay? Kung mapapansin niyo, pag binasa niyo po yan, yung fruit of the Spirit, hindi fruits, fruit. Package siya. Okay? Sabi din sa Galatians 5:22-23, sabi diyan, ano po sabi? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, no? Long-suffering. O yung mga bata ngayon, yung mga natututo ng mag-boyfriend, tapos medyo nagbabalak-balak na, yung mga young adult, nagbabalak-balak na. Ano? Alam nyo ba yung mga designated ring dyan? O di ba, pag nag-boyfriend ka, di ba? Di ba? Ano tag doon? Boyfriend-girlfriend ring. Pag nagtagal, nagtatrabaho na kayo, nagbabalak na kayo magpakasal, anong tawag? Engagement ring. O di ba? Ngayon, nung nag-asawa na, hindi pa, wedding pa, ninang. May wedding ring pa muna, nagpakasal pa lang eh. Pero nung magkasama na, suffer ring. Pero kayang baguhin ng Panginoon yan. Kaya ako talaga nagpapasalamat, nakakilala kami sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Imagine niyo ang asawa niyo, lawyer, na sanay makipagdebate. Ang tawalita siya. Kaya, grabe na lang talaga pagpapasalamat ko sa Panginoon. Yung suffering siguro, all caps yun pagdating sa akin. Di ba? O isipin mo, parang ka palagi nasa korte. O. Minsan, binibiro ko talaga sa dati, nung nag-uumpisa pa lang kami, nung hindi pa talaga kami sa gawain. Minsan, sinasagot ko siya, no further question, Your Honor. Kasi sa kagalang, sino kausap mo kanina? Bakit may ganyan? Sino to? Sino to? Sino to? Lalo pag may magandang itsura sa Facebook. Oh. Hindi ba? Pero salamat sa Diyos. Talagang, binago na po ng Panginoon. Praise God talaga. Fruit of the Spirit. Amen? Praise God. Salamat po sa Panginoon. And then the other one is the transition. Asahan niyo po mga kapatid, na pag ikaw ay nagdesisyong magsilbi, okay? Gusto ko makita nyo, yung sa dating kuya, ano pangalan mo nga? Noel, no? Hindi ko alam na ikaw ay dating aktivista, no? Tayo lang magkakaalaman tayo. Okay. Dating tibak, okay? Dating aktivista, andito ka, gusto mo magbago. Di pupunta ka ngayon doon sa pagbabago, di ba?
Saan ka pupunta? Pupunta ka sa church, pupunta ka sa development center, di ba? Ganon. Pag magbabago ka. Ang problema, may maiiwan ka sa transition. Sabi dito, transition takes place when we are empowered by the Spirit. Sino-sino maiiwan mo? Kaibigan mo. Nasaan si Kuya Arvin? Nandiyan ba si Kuya Arvin? Si Kuya Arvin, halimbawa, dati, sabi niya, kagabi, nasa LG kami. Dati, hirap na hirap daw siyang iwanan yung mga barkada niya doon sa aming subdivision. Okay? Total, Kuya Arvin, tapos naman na to. At aalis ka naman na sa Sabado. Ikukwento ko na. Di ba, alam niyo naman po, no, gumamit po si Kuya Arvin. No po, gumamit ng pampagising na gamot. Methamphetamine hydrochloride. No? In other words. Pero alam niyo po, sabi nga ni Sister Rose kagabi, nung ginagawa ng anak ko yan dati, naranasan ko na yan ay naglayas, nung umuwi, lakad mula Pitex hanggang Bacoor. Ibig sabihin, naglakad sa Calax. Kasi walang pera, tama. Pero maiisip ba ng, sabi nga ni Sister Rose, hindi ko maisip na magbabago yung batang yan. Yung kapatid niyang panganay, si Christian, sabi kagabi sa akin, buti nga nakatakbo yan, tutubuhin ko yan. Isipin mo, magkaaway ang magnanay, magkaaway ang kapatid, kapitan ng tatay. May nagawa ba yung pagiging kapitan? Salita talaga ng Panginoon. It's the word of the Lord, mga kapatid. They were arranged, they were aligned, because they have parents that obeyed. Katulad kay Isaac, sabi ng Panginoon, Isaac, pinagpapala kita at ang mga susunod mong henerasyon, at tandaan mo to, pinagpapala kita hindi dahil magaling ka, hindi matalino ka, dahil meron kang ama na sumunod sa akin na si Abraham. Kaya mga magulang, take this to your heart. Gusto mong maprotektahan, gusto mong maging maayos ang susunod mong henerasyon, ikaw mismo magpaayos ka na. Walang talo sa Panginoon, mga kapatid. Hindi mo man mahawakan yung cash na sinasabi at gusto mo. Ang mga anak mo hindi nakakasakit. At higit sa lahat doon, ang asawa mo bumabait. Ang tawa ni Ninong Ben. Diba? May mga bagay na hindi mo kayang i-convert to cash, pero ang Panginoon, kaya niyang i-convert into goodness of life. No po? So, when you want to serve, automatic na yung plano ng Panginoon sa iyo. Sabi, beforehand, pinlano ko na. Sabi sa Ephesians, di ba? Pinlano ko na. So, yung transition, abangan niyo yan, mga kapatid. God, remove people from your life for you to pursue the mandate ng Panginoon sa inyo. Tinatanggalan kayo ng mga taong nagpapahirap sa inyo para makasunod kayo sa Diyos. At pag dumating ang panahon na ikaw ay marunong na, malakas ka na, balikan mo sila. Kasi alam niyo po, itong mga taong to, they don't expect high people will talk to them and teach about salvation to them. Hindi po sila, they're not expecting that high-ranking people will go to them and teach them about salvation and teach or testify to them how life changed. Kapwa nilang tao na kasama nila dati na nagbago ang gusto nilang magsalita sa buhay nila. Mas effective po yan. Kasi wala ka nang nais pang patunayan kundi yung buhay mong binago ng Panginoon. Di ba? Kung minsan nga pag masyadong mataas na ang narating, hindi makakonect doon sa mababa eh. Ang kailangan pumunta dyan, ang kailangan bumaba, ang kailangan pumunta sa kanila at makipag-usap, yung dati nilang kasama na binago ng Diyos. So mga kapatid, kayo man nasa bisyo dati, may mga ginagawa kayong hindi maganda. Ngayon na binago kayo ng Panginoon, ask God. Hingin nyo sa Panginoon, Lord, gusto kong balikan tong mga to. Hindi rest back ha. Gusto kong balikan itong mga to and to share to them the word of the Lord. How you change my life. Maniwala po kayo sa hindi. Ang buhay ko po ngayon, may mga nakakakilala po sa akin dito, even yung kaklase ko. Nandito yung anak. Yung kaklase ko na nasaan ba ang mami mo, Deborah? Florida.
Sa US. Okay, basta sa US. Nung tinanong ni Pastora yan, nung ini-interview ako, sabi ni Pastora kay classmate Jonalyn, ano masasabi mo sa kaklase mo? Kaklase ko siya ng high school eh. Sabi ni Jonalyn, naku, salamat po, naging pastor na yan. Grabe, pagpasalamat. Alam niya eh, basagulero po ako nung high school. Basagulero ako, ituro mo lang. Ano po, grade 3, brown belter na ako, grade 3. Kaya ang lakas ko makipag-away. Kasi meron akong alam. Pero ang problema ko, ang bilis palang pasukin yan, ang hirap labasan. Ayaw mo nang mag-away, hinahabol ka pa rin kasi gusto makaganti sa'yo eh. Di ba po? Pero salamat sa Diyos, pinalaya na rin ako dyan. Yung mga dati ko pang nakakaano, okay na po kami. Pinalaya na po kami. Ang hirap. Bigyan ko na ng isang example ha. May nakaaway po ako dati. Mabilis lang to. Gusto ko lang makita nyo kung paano, anong consequences pag kayo ay nagkaroon ng problema. Di ba? Nagkasuhan kayo, nag-away kayo, nagkasuhan kayo. Di ba? Pareho kayo may kaso sa munisipyo. Nung kumukuha ako ng police clearance, ayaw kong bigyan ng police clearance. Paalis na ako. 2009. Tinuruan din ako ng Panginoon doon. Pinuntahan ko sa bahay yung nakaaway ko na yun. Sabay kami naglakad ng papel, yun din pala, nag-a-apply siya sa Korea. Hindi rin siya makakuha ng police clearance. Di nagkasundo kami, hindi ba no? No. And for the record, no, total kami magkabarkada, magkaibigan na kami niyan. Ang pangalan niya ay, nakalimutan ko yung first name. Pero alar ko ng apelido, taga sa amin, taga Patimbao. Matangkad, mga 5'11", 5'10". Mas malaki sa akin. Pero mga kapatid, walang imposible. Pag gusto mo kasing magsilbi, sasagkaan ka ng kalaban eh. Be aware of that. At kung minsan, kapag malakas, if you're strong, especially parents na naglilingkod na, huwag kayong manghina. Huwag kayong manghina. Sometimes kayo punong-puno ng salita. Amen? O ngayon, ito yung tanong ko. Tingin mo kaya, kayo ang kukulitin ng kalaban? O yung anak na walang salita? Ganun maglaro ang spirit. Ang labanan talaga sa spirito, mga kapatid. Ang anak mo matigas ang ulo, hindi yan ang kalaban mo. Yung spirit behind. Huwag niyong personalin yung anak. Go to the spirit. Pray on the spirit. Okay? Pray on the spirit. Okay? So, pag may transition, may nawawala at may bibitawan ka. May lugar kang i-surrender. Ako po, ang sinurrender ko, yung trabaho ko maayos. Pero hindi po ako nalugi sa Panginoon. Sinasabi ko po sa inyo. Hindi po ako nalugi at hindi ako nagsisisi na naglilingkod na ako at ako yung pastor na. Yung mga nararating ko at nagagawa ko ngayon, hindi ko po nagagawa yan kahit gaano kalaki ang sahod ko sa Saudi. Pero ngayon, kung saan ako nakakarating, no po, na dati kong hindi nagagawa nung kahit malaki ang kita ko. Ano ibig sabihin? Ang Diyos ayaw kanyang makulong eh. Ang problema tayo, nagpupumili tayo magstay sa ating comfort zone. Get out of your comfort zone, huwag kayo matakot. And even yung may mga edad na, sabi, even in your old age, you shall flourish. Amen? Okay, nababawasan na yung 200 slide natin. Number 3, restored life. Ano po? Sa Psalms 51:12, sabi po dyan, ano sabi po? Maraming ligtas. Amen? Sino po dito ang saved na? Taas ang kamay. Baka hindi pa kayo sigurado. Ulit. Sino dito ang saved na? Taas ang kamay. Okay. Marami sa atin, saved na, pero walang joy sa puso. And yan yung kailangan yung ma-revive dahil ang joy natin ang inaagaw ng kalaban. Kaya hindi ka makabangon sa umaga, ayaw mo mag-pray, ayaw mo sumama sa gawain, alam mong save ka. Dahil inagaw ng kalaban yung joy of your salvation. Sa una, guilty lang yun. Ay, hindi ako nakasama, nagigilty ako. Ay, sa susunod, di ako. Hanggang sa susunod, hindi ka na magigilty, naging callous heart na. Sanay ka ng magdahilan, sanay ka ng hindi sumama, at walang pangyayari, walang effect na sa'yo. So anong tawag? Nagkaroon ka na ng callous heart. Nagkakalyo na yung puso. So ngayon, sabi po dito,
Restore to me the joy of your salvation and uphold me. Yan. By your generous spirit. Uphold. Hawakan mo ako, Panginoon. Alam niyo po, maganda kay David. Si David kahit nagkakasala, he knows really how to repent. Ask forgiveness to our God. Okay? Ask forgiveness. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. No? Alam ko, meron tayong mga dark stories of our dark lives. Amen? Pero kung pakiramdam nyo, hindi nyo pa nahihingi ng tawad yan, ihingi nyo na ng tawad yan. Huwag kayong makontento na, ay wala namang may alam eh. Hindi naman nakakakita eh. Wala naman Kahit yung simpleng ngit-ngit at galit mo sa nanay mo na hindi naman alam ng nanay mo na galit ka sa kanya, release it. Release it. Everything. Release it. Release. At ngayon, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ of Nazareth, release it. Paubayan nyo na po yan. I-release nyo na yun sa mga puso nyo. Amen? Ngayon, sabi dito, why we need to have joy in our salvation? Bakit nga ba natin kailangan ng kagalakan o ng joy? No? Alam niyo po sa Deuteronomy 28, no? Sa Deuteronomy 28:47, sabi po diyan, ayan. Ayan, Deuteronomy 28:47. Kung bakit kine-curse o pinaparusahan ng Panginoon. Okay? Listening? Amen? Listening? Kung minsan wala ka namang ginagawa, okay? Nananahimik ka naman. Naglilingkod ka lang. Okay? Pero hindi mo alam na naglilingkod ka lang, sumusunod ka lang, pero hindi mo napapansin, wala ka na palang kasiyahan sa paglilingkod. Ito ang sabi ng Deuteronomy 28, verse 47. Because you did not serve the Lord your God with joy and gladness of heart. Kaya pala, for the abundance of everything. Yan po ay verse 47. No po? Basahin niyo po yung chapter na yan. Pag po kayo umatras, maybe 42, 43, 44, 45, nakalagay doon, kaya kasinumpa ng Diyos mo. Ito ang sagot. Kasi naglilingkod ka ng walang kaligayahan at kagalakan sa iyong puso. Kahit ikaw ay nasa kasaganahan. Bakit po ganoon, mga kapatid? Nung una, nagpe-pray tayo ng work. Amen? Palaging nasa life group, nasa list ng prayer. Nung nagkatrabaho ka na, yung work, naging dahilan. So pray for that. Na ang inyong mga kabuhayan ay hindi maging sagka para makapagsamba kayo. Sa Saudi po, usual namin pong experience yan. May pasok ng Sabado. So, hindi siya pwedeng makasama ng gawain ng Sabado. Pero dahil sa prayer, ang dami naming nakita. Itong kapatid namin na to, nawala ng Sabadong pasok. So, nakakasama na sa amin ng Sabado. Prayer. Kaya huwag niyo pong baliwalain. Every morning, Monday to Friday, meron po tayong mga prayer warriors dito. 4:30 in the morning. If you want to discipline yourself, gusto niyo talagang madisiplina ang inyong mga sarili sa pagdarasal? Sa umpisa, sumama po kayo. Sumama po kayo talaga. Pag meron ka na pong sariling like, yung iba talaga kasi, minsan, for example, maaga kang nagbibiyahe, 4:30, so hindi ka makasama kasi bumibiyahe ka na papasok. Make sure na kaya mong magbigay ng oras sa altar mo, sa Panginoon mo, sa gabi. You pray. May magsabi sa'yo, walang magsabi sa'yo, be diligent. Yung po kasi yung integridad. Na po, yun ang integridad na nanggagaling sa ating Panginoon. Okay? Bakit? Ba't mo kailangan mabuo yung integridad? Bakit nyo po kailangan mabuo? Ba't nyo po kailangan tumigas ang inyong mga standard, tumaas ang inyong mga standard, na hindi kayo basta nalilito, na hindi kayo basta sumusunod. Sabi sa Romans 12:2, do not conform to this world. Di ba? Be transformed by the renewing of your mind. Alam niyo kung bakit? Ba't kailangan niyo yung matutunan, mga kapatid? Seryosohin niyo to. Dahil ang kalaban natin, ang mga problemang dadating sa atin, hindi naman nagpapaalam yan eh. Naranasan mo na ba? Ha?
Halimbawa, kay Paul. Paul, naranasan mo ba na kumatok o nag-text yung problema? O Paul, dadalawin kita sa Martes. Be alert. Alas 7 in punto ng gabi, dadalawin kita. Meron bang ganon? Wala. Kasi sabi yan sa Bible, sabi sa John 10:10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Ang gusto talaga ng kalaban, wasakin ang buhay mo. Tandaan nyo to, bakit gusto ng kalabang wasakin ka at ang inyong mga anak? Listening? Pag mahina ang pamilya, mahina ang society. Magulo ang society. Kaya gusto niyang pahinain ang smallest unit of the society, which is family. At magaling yan. Magaling yan, dumiskarte, yung anong yan. Kaya kailangan, faith-proof ka. Hindi bulletproof ha, faith-proof. Kailangan yung distraction sa'yo, dahil sa salita, guarded ka. Amen? Okay. Huwag niyo pong hayaan, mga kapatid. Even the joy. Yung joy of salvation, ninanakaw talaga yan. Ninanakaw yan pagka ikaw ay hindi marunong magpatawad. You know, unforgiveness is poison to your heart. Pag hindi mo ka marunong magpatawad, hindi ka marunong humingi ng tawad, okay? Sarili mo, hindi mo kayang patawarin, poison to your heart. Anong mangyayari pag ikaw mismo hindi mo mapatawad ang sarili mo? Palagi ka malungkot. Kahit believer ka, you're always depressed. No? Palaging pakiramdam mo, malungkot ka palagi. Kahit malaki ang kita mo, maganda ang position mo, you're always depressed. Why? Na-steal ng kalaban yung joy mo. At pag nawala yan, unti-unti kang manghihina sa iyong sarili. Unang-una, hindi ka na muna makikipagkita, hindi ka attend sa mga assemblies, tapos minsan bigla ka mag-out sa chat group. Meron ba dito na? Yung tipong nasabihan lang ng konti, tapos biglang nag-out sa chat group. Sabi sa Bible, be perfect. Ano ibig sabihin ng be perfect? Be mature in the Spirit. Sa Bible, pag narinig niyo yung perfect, ibig sabihin nun, maturity in the Spirit. And, sa Joel 2:25, sabi diyan, ang pangako ng Panginoon, so I will restore to you the years. So mga kapatid, ano man yung mga nawala sa atin, ano man yung mga sakit na naranasan natin, yung mga natalo, talo. For example, dati ka may negosyo, bumagsak. Relationship, bumagsak. Empleyado ka, na-kick out ka dun sa pagiging empleyado mo. Mga pinaghirapan mong pera, isinali mo sa stock, talo. Sabi ng Panginoon, so I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust. May my great army, which I sent among you. Sa Joel 2:25. Ano yun? Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? God sent people and remove people from your life for you to be restored. Huwag niyo pong isipin na pag may inaalis na tao sa buhay niyo, sinasaktan ka ng Panginoon. No po? God is God of order. Tandaan niyo yan. Maaaring maganda plano mo, pero ang plano ng Panginoon is still the best plan. Sabi po dito, sige po, pakita po natin yung anong yan. God send people and remove people from your life for you to be restored to fulfill your mandate. Bakit ka nire-restore ng Panginoon? Para ma-fulfill mo yung mandate. Not just to enjoy life. Okay po? Tanungin nyo nga po yung katabi nyo kung gising pa. Amen? Okay, yung kasunod, the Word of God. Sabi, the Word of God, ano ba ang ginagawa ng salita ng Panginoon sa atin? Pag nag-aaral ka ng Panginoon, unang-una, the Word of God convicts. Iko-convict ka niyan. Sasabihin niya sa'yo, you're wrong, you have to change. Doon nagkakaroon ng struggle ang believer. If the believer don't want somebody to speak unto his or her life, problem. Because everyone, believer or not, you have blind spots. There is part of your life
that you don't see 100% or you don't see correctly 100%. Amen? The Word of God convicts, corrects, and cleanse. Lilinisin ka ng salita ng Panginoon. So yung restoration of life, when you choose to serve, i-restore ka ng Panginoon, lilinisin ka, itatama ka niya. Sa umpisa, mahirap paniwalaan. Eto na ako, pastor. Hindi na ako magbabago. Okay? Sometimes, the Lord give you the strongest reason for you not to obey. Pero ang sabi ng Diyos, be stronger than your strongest reason not to obey. Maging malakas ka sa malakas mong dahilan upang wag sumunod. Ang salita ng Diyos, tandaan niyo po, ang salita ng Diyos, you cannot underestimate it. Kasi alam mo sa palibot mo marami nang nabago. Pero ang tanong mo, Pastor, kailan po ako? Kailan po ako matatagpuan yung kapayapaan, yung katatagan? Kailan ko po makikita yung direksyon ko? Amen? This is your day. Today is your day. Decide whom you will serve. Mahirap siya pag ang pinairal mo ay yung reasoning ng tao. Ulitin ko lahat tayo. Especially the young adult. Mahirap sundin yung salita ng Panginoon pagka ang susundin natin ay yung reasoning ng tao. Okay? Kasi meron kang gustong puntahan Meron kang gustong marating. Meron kang gustong patunayan. Amen? Walang masama dyan. Ito deal ko sa inyo. Magpabuo ka muna sa Panginoon. Ang susunod niyan, bubuuin ng Panginoon ang mga pangarap mo. Huwag niyong baliktarin ang sitwasyon. Lord, magsisilbi ako sa iyo pag mayaman na ako, may bahay na ako, mabuti na ako, nakakapakinig na ako. No. Ngayon pa lang na nag-uumpisa tayo, yun na kagad ang maging standard nyo sa buhay. Lord, buuin mo po ako. Makinig ako. Bigyan nyo ng oras. Alam nyo po, yung panahon na magbabasa ka ng Bible, makikinig ka, sasali ka sa mga life group, it will just take, sabihin natin, para maging strong ka, na matututo ka ng marunong magbasa, nakakapag, disiplinado ka na in the Spirit. Bigyan nyo yung panahon, yung oras, bigyan nyo yung time, bigyan nyo po yung oras nyo po sa kanila. Yung mga tao na ipinadala sa atin ng Panginoon, magulang natin, teacher natin, pastors natin. 3 P yan Parents, professors, pastors. Kung mapapansin nyo, lahat ng pupuntahan nyo, inihanda na ng Panginoon kung sino magdidisiplina at mag-aalaga sa inyo Sa bahay, sino? Parents. Sa school, professors. O teachers. Sa church, pastors. Inihanda na ng Panginoon Sabi sa Ephesians, di ba? I already set it beforehand. Inihanda na ng Panginoon yan long before. Number 4, so mga kapatid victorious battles. Hallelujah. No? Men of faith, man of obedience. Victorious battles. Okay. Sa Hebrew 11, sulat niyo po yan. Basahin niyo po yung buong chapter. Pero bibigay ko po sa inyo yung mga verses dito. Ano po? Bakit? Yung Hebrews 11:1, sinasabi sa Hebrews 11:1, by faith. No? Now. Not tomorrow. Sabi dun sa Bible, now. Kaya kahit hindi mo naiintindihan, hindi mo siya ganong naunawaan, pag sinabing now, now. Buksan mo puso mo. Now. Pastor, hindi ko kaya. Ngayon mo kayong malalaman, yung level ng obedience mo, siguro hindi ka na-train na may nagsasalita sa buhay mo. Yan po ang nangyayari. Babalik tayo sa parents. Parents, yan ang nangyayari pagka may absentee parents. Absentee parents means there is no guide inside the family. At sometimes, mga anak,
balansehin natin, ha? The balance is this. There are times that there is father and parents in the family, but the children rejected those people who wants to be parent to them. Hindi nagiging orphan ang bata dahil wala siya talagang magulang, kundi ayaw niyang tanggapin ang mga nagpapakamagulang sa kanila. So, balanse tayo. Okay? Balanse. Tingnan niyo po yung nangyayari sa inyo. Ikaw ba yung bata na ayaw mong mapakialaman? Pakiramdam mo, nag-aaral ka pa lang, yung sinasabi nating privacy? Alam niyo po, mga anak. Ano po? Madali niyo namang malaman eh. Pag ang nagiging bunga ay chaos sa pamilya, hindi yan galing sa Diyos. Kung halimbawa, palagi ka napapagsabihan kasi palagi ka nagkukulong sa kwarto, ayaw mong tumulong. No? Nakayuko ka lang palagi. Saan ka nakayuko? Sa gadget. Balansehin niyo ang buhay niyo. Hindi masamang maglaro niyan. Ang problema, disbalance na po ang buhay natin. Labas na ang litid ng, anong tawag dyan? Leeg ng nanay niyo. Ang sagot niyo lang, cool na cool. Wait lang. Ha? Pag sumigaw yung nanay, talaga naman lumalabas yung, hindi ko alam kung varicose vein ba tawag doon? O lumipat na dito yung varicose veins, ha? Sa legs, okay. Okay? Now, tingnan niyo po ito sa Old Testament. Ano po? Sabi po dyan, by faith Abraham, by faith Moses, ha? By faith Joshua. Para magkaroon ng para maging victorious ka sa battles, ano kailangan? Faith. Paano nga ma-establish ang faith kung hindi ka marunong? Babalik ka na naman doon sa umpisa. Sa Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of the Lord. Babalik at babalik ka doon sa pakikinig. Pag ayaw mo nang may pinakikinggan, yan na ang umpisa ng dilubyo mo. Hindi ko kayo tinatakot. Totoong mangyayari yan. Sabi po sa Proverbs 29 verse 1, pag daw ang anak natin na palagi natin pinagsasabihan ay ayaw nang makinig, they become stiff-necked. If you discipline them and they become stiff-necked, they will experience sudden destruction without remedy. Alam ko, natatakot ang mga nanay. Pastor, pinalaki ko yan, hindi ko nga yung pinadadapuan sa langit. Tapos ngayon, biglang sudden destruction without remedy. Mga anak, pakinggan nyo to. Hindi lang kayo isang beses kinausap, hindi lang kayo isang beses pinagsabihan, hindi lang kayo isang beses pinaalalahanan. Ang kailangan lang natin, magkaroon tayo ng pasunuran ng maayos sa bahay. Gusto nyo pong maging maayos ang buhay nyo? Accept discipline. Ako, I can testify sa inyo. Nung ako'y high school, second year, nagloko ako ng second year, wala akong pinakikinggan. Nakakapagod din pala yung palagi may away sa bahay. Uuwi ka, hindi mo malaman kung papasok ka ng kwarto, pupunta kang kusina. Pag nakita mo yung lolo mo sa kusina, pupunta ka sa kwarto. Minsan gutom na ka na, hindi ka makakain kasi nandun lolo mo, kaaway mo eh. Tinanong ko talaga sarili ko, mga kapatid. Tinanong ko talaga sarili ko, ano pa pwede kong gawin? Alam mo, simple lang sinagot sa akin ng Panginoon. Kasi grade 3 pa lang, save na ako eh. Ang sagot sa akin ng Panginoon, obey. So pag sinabi sa akin ng mga lolo ko, kasi laki kami sa lolo, broken family kami. And lolo ko, veteran ng US Army, so napaka-disciplinaryan. Pag sinabi niya ngayon, hugasan mo yan ngayon, hindi pwedeng mamaya. Delayed obedience is disobedience. Mga anak, tandaan niyo yan. Bakit sa trabaho? Pag sinabi ng boss mong, igawa mo nga ako ng letter, nanginginig ka pa para sundin ng boss mo. Pero sa bahay, anak, tupiin mo nga yung damit mo. Yung hinigan mo. Anong sasagot mo? Gagamitin ko rin naman mamaya yan. Di ba? Tapos umaasa ka na magiging maayos ang buhay mo, ayaw mo magpadisiplina. Forget it. May mga tao sinasabi, pag ako nagpipreach ng ganito, kine-curse ko daw. No. Pag cursing, wala sa Bible, sinasabi ko. Pero habang nasa Bible ang sinasabi ko, hindi po cursing yun. Teaching po yun.
Ang problema lang, sobrang taas na ng pride natin, ayaw nating makinig ng tamang pangangaral. At yan ang palatandaan na malapit na po talaga ang end times. That the youth, the new generation will be lovers of themselves. They will say yes and not do it. They will not respect their parents-in-law. They will not respect their parents. Nangyayari ba yan? Because these are the end times. 80% of the prophecies are already fulfilled. 20% na lang ang hindi. Okay? So kung mapapansin niyo po dito, by faith Abraham, when he was tested, offered Isaac. Anong ginawa ni Abraham? Di ba? Nag-go through siya doon sa process. Pinatunayan niya na, Panginoon, ikaw ang Diyos ko. Again, choose whom you serve. Huwag niyo pong kakalimutan yon dahil ang Diyos natin tapat. Pag nakita kanyang tapat, more than what you expected. Pagpapalain ikaw at ang iyong pamilya. Amen? By faith, Moses, sabi, when he became of age, nung dumating na siya sa tamang edad, alam niya na siya ay Hebrew. Di ba si Moses? Pero saan siya lumaki ng 40 years? Sa loob ng Pero, sa palace. Di ba? 40 years siyang nasa palace. Pero nung dumating siya sa tamang edad, pinili niya, sabi dito sa Hebrews 11:24, pinili niya, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter at mas pinili niya makasama niya ang kanyang mga kalahi, ang mga Hebrew. Namili po siya. Minsan mahirap piliin eh. Mahirap mamili. Pero if you overcome that, blessing will come. Direction of your life will come. No? May nakasama ko noong isang linggo, 43 years old na siya. Ninong Ben. Sabi niya sa akin, Pastor, pag-pray mo nga ako. Bakit? Nanliligaw naman po ako pero hindi ako masagot-sagot. Sabi ko, anong ligaw ba ginagawa mo? Pag po, tinitingnan ko, ay kaya naman pala. Isang taong nanligaw, muntik nang makausap. Hindi pwedeng manliligaw lang na nakaganon lang, nakatingin lang, Nay. Kailangan may ginagawa ka. Di ba? Pero sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. May nakatapat sa'yo. Tama naman yun eh. Totoo yun. No? Naalala ko, parang nung kami nag-mission noon nila Pastor Ruben, hindi pa kami pastor noon, nag-mission kami sa parting Cebu. Hindi ko alam kung ano yung lugar na yun, nakalimutan ko na. Meron akong dinatnan na kapatid. Toledo, yun. May dinatnan ako. Nasa loob ng van. Yung kapatid natin na ito, nakalugmok. Kaganyan. Natatawa na si Pastor. Pagpasok namin, pagdating namin ni Pastor, sabi niya, Brad, bakit malungkot ka? Alam niyo yung sagot sa amin? Hindi ko alam kung makakapag-asawa pa ako. Pero hindi ko sasabihin yung pangalan. Pero sa biyaya ng Panginoon, kasal na sila ni Pastor Chi ngayon. Oh, revelation upon revelation tayo ngayong umaga, ha? Real life, real talk na talaga to. Oh. Pero grabe, tingnan mo, isang tao na nung time na yon hindi mo makita yung pag-asa sa kanya. Siya mismo, hindi niya makita yung pag-asa sa sarili niya. Ang gulo ng ministry niya noon. Pero tingnan mo, may pagpupursige. Oh. Akala niyo ba, bigla yung pinatayo nung nandito? Hindi kaya. Maglinis ka muna dyan. Gawin mo muna yon. May proseso. Pero nagpaproseso siya, nung naproseso siya ng Panginoon, because of tremendous heat, parang diamond, because of tremendous heat and tremendous friction. Di ba? From coal to diamond. Nabuo. Yung ayaw mong kapitan na, uling o coal, dahil madumi. Pero because of tremendous heat and tremendous friction, through the process, years of process, naging diamond siya and it became the hardest stone. Kaya kayong gawin ng Panginoon na ganyan din. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Wala man, in human reasoning, hindi niyo makita kung saan kayo papunta. No po? Pero ang Panginoon may inihanda po sa inyo. Ang Panginoon may inihanda po sa inyo. Amen?
Sabi nga ni Pastor, mayaman na ako. Yun nga lang, padating pa lang. Diba? Yung pera, padating pa lang. I-claim mo na. No? Okay? And then, ito po, yung huli, number 5, excellent spirit. Okay. Ang istorya nitong Daniel, no? Daniel 5:12, 4 na hari na ang nakalipas, si Daniel pa rin ang hinahanap. Magmula kay Nebuchadnezzar, anak ni Nebuchadnezzar, hanggang sa kaapu-apuhan, si Belshazzar. May problema si Belshazzar, ano yun? Nagkaroon ng writing on the wall. At hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng writing on the wall. Sabi nung lola, naaalala ko na may magaling na prophet noong time ng lolo mo. At ang pangalan niya ay Daniel. Kaya ang sabi dyan, ano sabi? Inasmuch an excellent spirit, knowledge, understanding, interpreting dreams, solving riddles, and explaining enigmas were found in this Daniel. Kung sa Tagalog pa, itong Daniel na ito. Di ba? Whom the king named Belteshazzar, now, sabi, let Daniel be called. Ipatawag niyo yung Daniel na yan. And he will give the interpretation. Bakit siya pinapatawag? Because of excellent spirit. Pag may excellent spirit ka, kahit may edad ka na, tatawagin ka pa rin ang tatawagin. Ano po? With all due respect, may 2 tao tayo dito na senior citizen na pareho. Ano po? Kaya ko kayang sabihin kasi nakakasama ko sila sa mga pinupuntahan namin. Yung isa, 70 years old na. Yung isa, 60 plus years old na. No? Ayaw pa rin silang tigilan ng kumpanya. Gusto pa rin silang kuning consultant. 80 na ba? Sininang? 8 dekada nang nabubuhay. Oh. Kasi po, yung pinuntahan namin school, ang intention lang po namin doon, maghayag ng salita ng Panginoon. Pero dahil nakita ng mga tao na to, na may expertise pala sila. Si Ninong Ben sa aviation, si Brother Bonnie sa shipping. Gusto silang kuning consultant. Alam nyo po, di ba, naririnig nyo, di ba, sinasabi, si Pastor Walter, ganito yan, ganito, ganyan, internal auditor yan. Nung kasama ko itong 2 to, nanliliit ako. Bubuit pa pala. Di ba? So, tinuturuan ka naman ng humbleness. Doon ko na-realize, grabe. Hindi mo kayang pantayan yung experience ng mga taong ito. Hininog ng panahon. Excellent spirit. Mga kapatid, yung ating pinaghihirapan, things that we do today, let's do it with excellent spirit. And time will come. Your legacy will flow. People will remember you. People will look for you. Amen? Praise God. Amen? Do it with excellent spirit. Anong meron kay Daniel? Integrity. Naalala nyo sa Daniel 3:16 to the following? Sa Daniel 3:16 to the following, naalala nyo si Meshach, Shadrach, and Abednego? Daniel is considered to be the first prime minister of the East, of the Middle East. No? Anong ginawa nila? Dahil sabi ni Nebuchadnezzar, kung sino ang diluluhod sa pinagawa kong statwa na to, ilalagay ko sa pugon, to the furnace. At hindi nag-compromise ang mga kabataan na to. Si Meshach, Shadrach, and Abednego, hindi sila nakipag-compromise. At nilakasan 6 times. 6 times yung init ng furnace. Pero pagtingin ni King Nebuchadnezzar, di ba 3 lang ang nilagay natin sa loob? Isn't it that we only threw 3 people there? Why there is 4? At ito'y matindi. Nagsasayaw daw sa loob. At hindi nasusunog yung damit. Ganun din mga kapatid. Ang mga Israelita, nung sila'y dumaan sa parang, nung sila'y dumaan sa ilang 40 years, hindi nasira ang damit, hindi napupud ang tsinelas. 40 years. Ang Panginoon, mga kapatid, He will show you great and mighty things for you to pursue your mandate. Just be steady. Just be steady. Pray. Pag nalilito ka, pray. Pag nangihina ka, pray. Yuko ka sa Panginoon. Huwag kang mahiya kahit marinig ng mga anak mo na umiiyak ka sa Panginoon.
Ang totoo, the true father of the family knows how to pray to his God. Don't be embarrassed or, what you call this one, inhibited. No? When you pray and you cry to your Lord, let it go. Be a warrior, not a warrior. Pray. 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 Okay? So, amen. Yan. Choose whom you serve. So, yan po yung pinag-usapan natin. Tapos na po ako sa introduction. Saved by grace, empowered by the Holy Spirit, restored life, victorious battles, and excellent spirit. Amen? Ano po ang ating... Amen. Sige po, let's pray. Manalangin po tayo sa Panginoon. Father God, we thank you this morning for your message. Thank you for your revelations. Thank you for the testimonies of your sons and daughters in the house that strengthened your message today. Thank you for their lives. Thank you for your strengthening, empowering to our lives, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa paggamit sa iyong anak. Lord, aming dalangin. Ang lahat ng aming narinig, everything that we heard, shall sink in our mind and in our heart. And we walk on to this in our lives. Thank you so much, Lord, for your faithfulness in our lives. Thank you so much, Lord, sa mga gagawin mo pa sa amin with your plans and your promises in our lives. And today, Lord, we declare, as brethren, as a church, you, Jesus Christ, it is you whom we shall serve. In the mighty name of Jesus Christ, everybody says, Amen, Amen, Amen. Maraming salamat po. Yung pong mga first-timers, pwede pong maimbitahan sa harapan. We'll just pray for you. First-timers, sige po, wag na po kayo mahiya. We will, Amen. Praise God. Sabi ng ating Panginoon, no? For God so loved the world. Amen? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. At kung sino daw pong mananampalataya sa Kanya, ay hindi na kailanman mapapahamak, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, gusto niyo po bang maranasan yung buhay na walang hanggan? Amen. Sige po, congregation, let us go to this prayer of acceptance. Mga kapatid, ito po ay panalangin ng pagtanggap. Po? Pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Tanda ng ating pagsuko sa Panginoon. Sabayan niyo po ito, mga kapatid. Ariin niyo po na ang prayer na to ay prayer niyo po personally. Let's pray. Father God, sige po, sabihin niyo po sa inyong sarili. Father God, salamat po sa araw na ito. Naunawaan ko po na ako'y makasalanan. Naunawaan ko po na ako'y papuntang impyerno. Ngunit salamat sa iyong kapatawaran. Sa umagang ito, Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran mula nang ako'y magkaisip, magpahanggang ngayon. Salamat, O Lord, sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. At sa araw na ito, aking dinideklara sa aking buhay, sa aking puso, na Ikaw, Jesus, ay akin ang Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Maraming salamat po. Ako na lang po mananalangin. Father God, sabi mo sa iyong salita na sa bawat kaluluwa na tatanggap sa inyo, libu-libong anghel ang nagdiriwang sa kalangitan. Lord, nakita mo po
ang puso ng iyong mga anak sa umagang ito. Puso na tumanggap sa iyo sa kanilang buhay. Panginoon, amin dalangin that you will bless them, that you will give them the success upon success, victory upon victory sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mo at gagawin at plano sa buhay ng aming mga kapatid na ito. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody says, Amen. Congratulations po.